Welcome to Donmar TV News Channel. Oh, ganito si... Ito na naman si Ate BP Leni. Akala ko, ilang araw na tayong walang nababanggit sa iyo. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Ang kulit mo. Vice President Leni called on the government to listen to doctor's recommendation to use the 1-week enhanced quarantine to successfully manage the surge. Ate BP Leni, hindi mo na kailangan sabihin yan. Yung mga sinasabi mo naman kung baga, common sense na yan. Hindi mo na kailangan sabihin, alam na yan ng pamahalaan. Ikaw naman, basta para lang meron ka masabi ba, maging politically relevant. Kahit na, hindi na kailangan sabihin, pilit pa rin, pilit na pilit. Sabi niya, kasi karamihan sa natatanggap namin ng mga request, wala talagang mapuntahan, naghihintay sila ng hospitalization. Totoo naman yan. Yan alam na natin yan. Talagang na-overwhelm na nga yung ating mga ospital. Kaya alam mo, ang solusyon talaga dyan, matagal na rin natin sinabi yan Magtayo tayo ng maraming ospital. Pero ka na naman sa Mungkay. Sabi mo, kailangan yung gobyerno mag-distribute ng cash assistance. Hindi mo na nga kailangan sabihin yan, BP Leni. At BP Leni naman, talagang yan nakaprograma na yan. Pag merong ganyang kalakaran na ECQ or lockdown, meron ng pinagandaan ng gobyerno dyan. Do not credit yourself na pag may binigay, sabi mo, tamo, kung hindi ko sinabi yan, hindi nila gagawin. Sus, Maria Josep, ka naman, BP Leni, ano ba yan? Ano pa, meron ka ba sinasabi tungkol sa sa politika? Sabi mo, ano ba sabi mo? Ang sabi mo yata dapat pag-usapan natin ang politika. Yan ang una mo sinabi, yan ang sinasabi mo ngayon. Ano man reason mo dahil dun sa ano sinasabi mo? We need to talk about 2022 elections. Sinasabi mo ngayon yan, pakinggan ka muna natin bago kita barahin. Teka, ulitin muna natin yung mga sinasabi mo. Ano yun? Bakit yung 22 election? Ano sinasabi mo? Ano sabi mo? Let's talk about the 22 elections. At ito, pahayag niya ito dun sa interview niya. Dun sa All Caps Ateneo Level Up sa Radyo Katipunan program. Nung Biyernes lang ito, sabi niya, ang mga tao ay dapat pag-usapan ng 2022 elections because malaking halaga. There is too much at stake. Sabi niya, sabi niya, ang tingin ko po dyan sa election sa 2022, dapat pag-usapan. She's singing a different tune. Pakinggan pa natin siya. Too much is at stake in 2022. Para sa akin, pag nagka-hiwa-hiwalay tayo, baka ang resulta ay another 6 years of this kind of governance. Malamang na mangyari yun. Ni Pileni pa, kahit pa kayo magkaisa, kayong mga nasa oposisyon, ano bang magkahiwa-hiwalay? Nakakaisa na nga kayo Sabi niya, ang ayaw niya lang daw, yung isang presidential aspirant, ikot ng ikot, ba't di mo mangalanan kung sino? Ikot daw ng ikot, at halatang-halata naman daw nangangampanya na. Dapat daw yung taong bayan, huwag mawala ng interest sa eleksyon just because hindi siya tatakbo. Naman masyado naman, what do you think of yourself? Masyado mo naman binigyan ng premium yung sarili mo. Bakit naman mawawala ng interest ang sambayanan kung hindi ka tatakbo, BP Leni, ikaw talaga. Hindi raw siya sa agree na kung hindi siya ang tatakbo, hindi na tatakbo ang oposisyon. Kailangan daw meron isang kandidato lalaban sa oposisyon.
kailangan i-focus natin ngayon. Madalit sabi, ganito, mga kababayan. Panay banat niya na ngayon. She's talking about elections. Not only thinking, she's talking of elections and effectively campaigning either for herself or for the opposition. Yan ang sinasabi niya po ngayon. O, ito yung sinasabi ko sa inyo, na itong si Ate BP Leni, kung hindi palaging wrong timing, kung minsan naman, opposite naman ang sinasabi niya sa mga sinasabi niya. May contradiction. O, tingnan niyo. O, ilang araw pa lang ang nakakaraan, kung natatandaan niyo. Pinuna ko po siya dahil meron siyang sinabi nung, kailan ba ito? March 16. Ang sabi niya, ito, I will quote her, sabi niya, it's a sin to think of 2022 elections amid crisis. Hindi ba? Medyo kinantahan ko pa nga siya. Di ba? Sabi ko, be sure it's true when you say, I love you. It's a sin to tell a lie. Yun, di ba sabi ko? Kasi, sabi ko, nagsisinungaling ka talaga. Hindi ka lang nag-iisip ng eleksyon eh. Ginagawa mo na nga. O, ayan. Ngayon, binaliktad niya na sarili niya. Hindi lang, it's a sin to tell a lie. Hindi lang yung pag-iisip. Sabi niya, it's a sin to think of elections. Hindi lang siya nagtithink ngayon. Talagang inahain niya na yung politikang pang-eleksyon at sinasabi niya na pag-usapan natin. Kailangan ng pag-usapan natin. O, kita mo na ang inconsistency mo, Ate BP Leni. You are a walking contradiction, my dear friend. Yan nga ba sinasabi natin? Kung ba't kasi nakikinig ka dyan sa mga advisors mo eh. Kaya tuloy palaging wala, dispalingado. Sabi niya, hindi na siya nag-iisip sa 2020 election. Pero ngayon, sinasabi niya, kailangan hindi tayo magkahiwalay. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan ng sambayanan na hindi dapat mawala ng interest kung hindi ako tatakbo. O, kita mo naman ang mga salitang yan. Ay, nako. Ate BP Leni, ano ba? Ikaw talaga. Ano pa? Ano pa bang magandang pag-usapan natin? Natatawa na lang ako dito sa ating kaibigan eh. What else? Meron nga ho pala akong gustong banggitin sa inyo. Yung, alam nyo, may mga nagpadala sa aking text messages. Unang-una, sabi nila, bakit napapansin namin dyan sa programa mo, Secretary Sal? Dumarami yata yung mga dilaw na nanonood sa inyo. Sabi ko, bakit naman, paano mo naman naalaman ng mga dilaw at mga trolls? Paano panaybanat sa programa nyo kung ano-ano sinasabi? Ano naman akong ginagawa nyo? Siyempre, sinasagot namin. Kasi hindi nyo naman nababasa yata yung mga banat sa inyo. Kako isa lang ang ibig sabihin yan. Pag dumarami ang nanonood sa counterpoint ng mga nasa dilawan, ibig sabihin, nakakarating sa kanila na epektibo itong ating programa na papaliwanagan natin ang sambayanan kaugnay sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga kakampi nila o yung mga nag-utos sa kanila na siraan tayo dito sa ating programa. Ibig sabihin, yung mga bashers ni Presidente, naipapakita natin na yung bashing nila dapat bumalik sa kanila kasi mali at walang katotohanan. Kaya sila dumadami. Kasi dati daw, isa-isa lang ang nangungontra. Abang ngayon, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Alam nyo, parang hindi ba may kasabihan? Pag yung puno ay binabato kasi maraming bunga. O siguro namumunga na yung ating mga paliwanag.